Bukod sa Ingles, ang wikang French ang isa pa sa mga opisyal na wika ng Canada. Pagdating sa immigration, pinatataas daw nito ang tsansang mabunot para magkaroon ng imbitasyon tungo sa permanent residency. Narito ang report ni Rhea Santos. Bahagi ng throne speech ni King Charles III Martes ang plano sa immigration na sinambit niya sa wikang French. Tinutukan nito ng immigration lawyer na si Lou Jansen Dangzalan na isang French speaker. Gusto ng Canada makamit ang temporary resident population proportion of 5% by 2027. Madaming mga naganap sa immigration policy in the last 2 years. So binibigyan ng space to breathe. Sa pagkontrol sa populasyon ng temporary residents, ramdam din ang pagsala ngayon ng mga nakakakuha ng imbitasyon para maging PR. Noong May 13, 500 imbitasyon para sa permanent residency ang inilabas ng Canada sa Canadian Experience Class Draw nito. Comprehensive ranking system na 547 ang pinakamababang score na naimbitahan. Ayon kay Dangzalan, sa mga nag-iisip ng paraan para pataasin ang kanilang CRS points, bakit di tignan ng pag-aaral ng wikang French? May bilingualism points din kasi kung ikay nagsasalita ng dalawang wika na opisyal ng Canada, meron talagang karagdagang puntos sa inyong profile sa Express Entry. Sa Express Entry, nakikita natin na napaka-frequent ng draws for French as category-based selection. So if you meet the definition of Francophone, which is CLB7 equivalent, out of 10 basically, ang iyong level of French, ikaw ay magka-qualify dun sa category na yun at pwede ka mabunot. Bahagi raw ng mandato ng Parliament of Canada ang Francophone immigration outside of Quebec. Ang Ontario ang may pinakamalaking Francophone community sa labas ng Quebec. It is definitely a way to strengthen your PR chances. Gawa nga na ang daming options na hindi na-exhaust. Siguro balik tayo 3 years ago, Rhea, yung TR to PR pathway, dalawang stream yan English speaking tsaka French speaking. Yung English speaking may caps, yung French speaking wala. So, alam nila na mababa yung kasi proportion ng mga tao na mag-a-apply. So, hindi na nila nalagyan ng cap para hindi ma-discourage ang mga tao. Sa kabilang banda naman, ang bilis na puno ng English slots, di ba? So, talagang uhaw ang bansa ng Canada para makakuha ng kanyang mga migrants na French-speaking essentially. Ayon kay Dangzalan, maraming pribado at pampublikong language institutes na nagtuturo ng French. Kung may dedikasyon at tamang exposure, posible itong mayakap ng sinuman. So halimbawa, may natitira pang 3 taon, siguro pwedeng slowly as you can go, diba? Tipong mga once or twice a week. Pero usually, ang nire-recommend ko sa mga clients ko na interested to go through this path is mag-dedicate sila ng 10 hours of instruction, meaning classes, whether in a classroom or whether with a private tutor, plus 3 hours of self-learning. Pinaprioritize at nire-reward ng system talaga is official bilingualism. Sige. Je voudrais inviter nos compatriotes des Philippines pour apprendre la langue de Molière, qui est une langue officielle au Canada. What did you say? I would like to invite our Filipino compatriots to learn the language of Molière, which is also an official language in Canada.